Hello! Kamusta nga pala mga brother and sister? July na po pala ngayon. At ngayong buwan din po pala ang tinatawag na Legion Awareness Month. Ako nga pala si Brother Paul upang pag-usapan ang Legion Awareness Month sa ating unang chapter. Alam ko may mga katanungan kayo about Legion of Mary. Pero iisa-isahin po natin yan. Ano nga ba ang Legion of Mary? Ito ay kapisanan sa buong daigdig ng mga lalaki at babaeng Katoliko na nagbibigay ng pagtulong sa kanilang kura paroko. Wow! Hindi lang pala sa Pilipinas ito, buong daigdig pala. At saka hindi lang para sa lalaki o kaya sa mga babae. Grabe pala, napakalawak pala ng Legion ni Maria. Saan at paano nagsimula ang Legion ni Maria? Ika-7 ng Setyembre 1921, idinaos ang kauna-unahang pagpupulong at ito ay naganap sa Dublin, Ireland. At simula noon, ito ay lumaganap na sa buong daigdig. Wow! Napakatagal na pala ng Legion ni Maria, no? Ano nga ba ang layunin ng Legion ni Maria? Actually, meron itong 3 layunin. At ang una dito ay ang pagpapabanal ng sarili. Especially ng mga miyembro nito na nagsusumikap tularan ang mga kabutihan ni Maria na siyang modelo natin. Lalo-lalo na ang kanyang pananampalataya, pag-ibig at kababaang loob. Sino ba naman ang hindi makakakilala kay Mama Mary, di ba? At ang pangalawa naman ay ang pagpapalaganap ng debosyon kay Maria. Lalo na ang pag-akit sa ibang kapwa natin upang dasalin ang Santo Rosario. At ang huli, ang pagtupad ng gawaing apostoliko sa ilalim ng pagsusubaybay ng direktor espiritual ng Legion sa ating parokya. Siguro ito na yung huling katanungan na para sa ating chapter. Sino-sino nga ba ang mga maaaring maging miyembrong aktibo? Ang mga maaaring maging miyembrong aktibo ay ang sinumang mapalalaki o babae man basta may gulang na 18 pataas ay maaaring sumapi sa isang senior presidium. At ang mga wala pa sa edad na 18 o yung mga 17 pababa ay maaari namang sumapi sa tinatawag nating junior presidium. Siguro sa susunod na lang nating chapter nating pag-uusapan ang structure ng Legion of Mary at ang iba pang gawain ng mga miyembro. Pero hanggang dito na lang muna tayo. Siguro next time na lang. Pero ito ang inyong Brother Paul na nag-iiwan sa inyo ng kataga na where there is Mary, there is Jesus. Ad Jesum per Mariam.